Ngayon, inihahayag namin ang pag-aresto kay Jonathan Rinderknecht, 29 na taong gulang dahil sa pagsimula ng sunog sa Palisades mas maaga ngayong taon. Nakakulong ang isang lalaki na inakusahan sa pagsimula ng sunog sa Pacific Palisades na nagdulot ng pagkasawi at pagkasira ng libu-libong bahay. Kakaiba ang detalye, kabilang ang music video tungkol sa pagsimula ng sunog, tawag sa siyam na isang chat, GPT at alok na tumulong sa pag-apula ng apoy. Tatalakayin ko ang mga kilalang detalye tungkol kay Jonathan Rinderknecht at sa investigation. May ebidensya tayo na tatalakayin sa paglilitis. Masasamang tao ang gumagawa ng masama. Maligayang pagdating sa Law and Crime. Ako si Anjanette Levy. 9 na buwan na mula nang magsimula ang sunog sa Pacific Palisades na nagdulot ng 12 namatay at 6,800 nasirang bahay. Hindi ka panipaniwala ang mga larawang kuha mula sa sunog na yon. Libu-libong gusali ang natupok. Ilang araw na nilabanan ng mga bombero ang sunog. Ang bahaging iyon ng Los Angeles ay literal na parang impyerno sa lupa nang matapos ang lahat. At maaring iyon ang layunin ng taong nagsimula ng sunog. Ang paghahanap sa taong nagsimula ng sunog o posibleng mga taong nagsimula nito ay nagsimula pa noong Enero. Pero may iba ring mga tao na nagtanong, ito ba ay dulot ng mga paputok? Aksidente ba ito noong bisperas ng bagong taon o dahil sa naputol na kuryente dulot ng malakas na hangin? Ito ba ang sanhi ng sunog? Ayon sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives at United States Attorney ng Central District ng California, hindi. Wala sa maiyon ang nagsimula ng sunog na ito ayon sa kanila. Si Jonathan Rinderknecht, 29 ang nagsimula ng sunog ilang sandali matapos hating gabi ng Enero 1 gamit ang lighter. Sabi ng United States Attorney, Uber driver si Rinderknecht nung bisperas ng bagong taon at nasa pinagmulan ng sunog sa Lachman. Yun ang unang sunog. Narito si pansamantalang United States Attorney Bill Asaley. Ang mga paratang sa affidavit ay sinusuportahan ng digital na ebidensya, kabilang ang ChatGPT ng akusado. Prompt ng dystopian painting na naglalarawan ng ipinanganak, nasusunog na gubat at taong nagtatakbuhan palayo rito. Noong huling bisperas ng bagong taon, hating gabi na nang bumalik si Rinderknecht sa Pacific Palisades matapos magtrabaho ng gabi bilang Uber driver. Dalawa sa kanyang mga pasahero ang nagsabi sa mga autoridad na siya ay mukhang balisa at galit noong gabing iyon. Matapos niyang maghatid ng pasahero sa Pacific Palisades, ipinarada ni Rinderknecht ang kotse at sinubukang tawagan ang dating kaibigan, ngunit nabigo siya. Lumabas siya ng kotse, naglakad sa isang kalapit na trail, kumuha ng mga video gamit ang iPhone sa isang burol malapit doon at nakinig ng isang rap song na ang music video ay nagpapakita ng mga bagay na sinusunog. Ngayon, ang reklamo laban kay Rinderknecht ay punong-puno ng mga detalye tungkol sa kanya at sa investigation. Kaya halokayin pa natin ito ng kaunti kasama na ang music video na ito. 11:28 ng gabi. Ginamit ni Rinderknecht ang iPhone para mag-YouTube at makinig sa kantang Unser Unzi ng French artist na si Jossman. Sinuri ko ang English na salin ng French lyrics ng kanta na may temang kawalan ng pag-asa at kapaitan. Sa panayam noong Enero 24, 2025, inamin ni Rinderknecht na bihasa siya sa wikang Pranses dahil lumaki siya sa Pransya. Batay sa Google, pinakinggan ni Rinderknecht ang parehong kanta ng 9 na beses sa 4 na araw. Sa music video ng kanta, si Jossman ang pangunahing character na nagsisindi ng apoy sa iba't ibang bagay. Ayon sa Google, napanood ni Rinderknecht ang music video ng 3 beses sa 4 na araw. Kaya tingnan natin ang music video na yon. Sa official na music video sa YouTube, ang artist na si Jossman ay nagsusunog nga ng mga bagay. Makikita mong sinusunog niya ang pera. Sa isang bahagi, may isa pang eksena na parang may sinusunog na basurahan at may iba pang papel na nasusunog. At ito ang tinutukoy na dystopian na imahe ng pansamantalang United States Attorney, sabi niya. Ginawa ito ni Rinderknecht sa ChatGPT na nagpapakita ng apoy at mga taong tumatakas. Ayon sa kanila, ang larawan ay ginawa noong Hulyo 11, 2024, mahigit 5 buwan bago ang sunog. Ayon sa reklamo, ang prompt para sa larawan ni Rinderknecht ay isang dystopian painting na hinati sa iba't ibang bahagi na bumubuo ng isang buo. Sa kaliwa may nasusunog na gubat, katabi nito. Isang grupo ng mga tao ang tumatakbo palayo sa apoy papunta sa gitna. Daang libong tao na nasa kahirapan ang sumusubok makadaan. Isang napakalaking tarangkahan na may malaking simbolo ng dolyar dito. Sa kabila ng tarangkahan, ang buong pader ay puno ng pinakamayayamang tao.
Sila ay nagpapahinga habang pinapanood ang mundo at mga taong nahihirapan, sabay tawa, enjoy at sayaw. Detalyado at makapangyarihan ang eksena, binibigyang diin ang matinding pagkakaiba at direktang koneksyon ng iba't ibang bahagi ng mundo. Heto pa ang isa pang tingin sa larawan. Ang lugar kung saan sinabi ng United States Attorney na unang sinindihan ng apoy ay nasa isang malinis na bahagi. Tinawag itong nakatagong Buda ng mga tao dahil may lumang poste ng kuryente at iniiwanan nila ito ng palamuting Buda. Pagkatapos ng hating gabi, ayon sa United States Attorney, sinindihan ni Rinderknecht ang apoy, pinanood saglit at sinubukang tumawag sa Siyam-Siyam-Isa. Paulit-ulit munang sinubukan ng akusado bago niya natawagan ang siyam na isang-isang para i-report ang sunog. Tumakas siya sa lugar gamit ang kanyang kotse pero bumalik din matapos niyang madaanan ang mga truck ng bumbero na papunta sa direksyong kabaligtaran para apulahin ang sunog. Habang nasusunog ang Lakman, umakyat ang akusado sa parehong daan na dinaanan niya kaninang gabi para panoorin ang sunog at mga bumbero gamit ang iPhone para kumuha ng video ng nangyayari. Kaya balikan natin ang reklamo, kung saan mas detalyado ang mga paratang ng mga feds isinulat nila. Bandang alas 11:47 ng gabi, ginamit ni Rinderknecht ang iPhone niya para mag-record ng dalawang video malapit sa Tagong Clearing ng Buda. Sa video, pinaikot ni Rinderknecht ang camera ng 360 degree at kinunan ang tanawin mula sa tuktok ng burol. Walang apoy o paputok na makikita. Bandang alas 11:54 ng gabi, ginamit muli ni Rinderknecht ang kanyang iPhone para pakinggan ang kantang pinamagatang Unzur de Anze ng artistang Frances. Yan ang music video na pinakita ko sa'yo kung saan si Jasmine, ang singer, ay nagsusunog ng gamit ayon sa reklamo. Ang unang palatandaan ng sunog sa Lakman ay naitala noong alas 12:21 ng madaling araw. Noong Enero 1, 2025 mula sa kamera na nasa 47 milya ang layo. Ang kuha mula sa parehong camera 35 segundo bago ay walang apoy. Isang camera, mga 200 milya mula sa tagong paglilinis ng Buda, ang unang nakakita ng liwanag ng apoy. Alas 2:12:00 ng madaling araw. Patuloy ang reklamo. Tinawagan ni Rinderknecht ang Siyam na isang bandang alas 12:21 ng madaling araw. Hindi natuloy ang tawag, posibleng dahil wala siya sa signal, at ayon sa Global Positioning System data mula sa carrier ng iPhone ni Rinderknecht, ang kanyang iPhone ay nasa bahagyang mas mababang bahagi ng tagong Buda clearing. Ayon sa reklamo, tumawag si Rinderknecht sa Siyam-Siyam-Isa ng higit sa 5 beses, ngunit hindi naging matagumpay ang mga tawag na iyon. Nakakatuwa, ayon sa mga investigador, may mga kamera ang Universidad ng California, San Diego sa iba't ibang lugar para matukoy ang wildfire. Ayon sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, mabilis kumalat ang apoy. Makikita ito sa larawang kuha ng alas 12:13 ng umaga. Makikita mo ang maliwanag na bilog sa itaas na kaliwang bahagi ng iyong screen. Sabi nila, iyon ang apoy ayon sa reklamo. Sa wakas, nakatawag si Rinderknecht sa Siyam-Isa-Isa, alas 12:17 ng madaling araw. Noong oras na yon, 5 minuto nang nasusunog ang apoy. Inireport ni Rinderknecht ang sunog sa tawag kasabay ng ulat ng isang lokal na residente sa Siyam na isang-isang. Habang nasa tawag, nag-type si Rinderknecht ng tanong sa ChatGPT app sa kanyang iPhone. Tinanong niya, ikaw ba ang may kasalanan kung may naiwanang apoy? Nagkamali lang siya ng type. Ang ibig niyang sabihin ay nasindihan dahil sa iyong mga sigarilyo? Chat, ang sagot ng GPT ay oo, kasunod ang isang paliwanag. Kaya si Rinderknecht, ayon sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ay umalis mula sa Palisades at aktwal na naitala ng mga surveillance camera ang kanyang sasakyan, pero may nangyaring pagbabago ayon sa reklamo. Habang bumababa siya ng Palisades Drive pakanluran, nasalubong niya ang mga fire engine na paakyat pa silangan. Bilang tugon sa sunog, bumalik si Rinderknecht at sinundan ang mga fire engine papunta sa pinangyarihan. Nagmamaneho si Rinderknecht na tila mabilis ang takbo. Pagbalik ni Rinderknecht sa paanan ng burol, nagsisimula ng rumesponde ang mga bumbero sa sunog sa Lakman. Sinabi ni Rinderknecht sa investigador na inalok niya ng tulong ang mga bumbero sa paglaban ng sunog. Ayon sa aking karanasan, bihira ang ganong asal. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa'yo talagang kakaiba yon. Ang dapat gawin sa ganitong situation ay umiwas at ipaubaya sa mga professional ang pag-apula ng apoy. Si Rinderknecht ay inosente hanggat hindi napapatunayan ang kasalanan. Ngunit ayon sa mga eksperto, may mga suspek na kusang nasasangkot sa investigasyon. Ngayon ayon sa reklamo. Pagkatapos, bumalik si Rinderknecht sa parehong daan na ginamit niya para umakyat at bumaba ng burol nung gabing iyon. Para mapanood ang apoy at mga bumbero, bandang 1:02 ng madaling araw, ginamit ni Rinderknecht ang iPhone para kumuha ng 4 na maikling video ng apoy at bumbero sa parehong daan.
Yung mga pagsisikap na apulahin ang apoy na ito na tinawag na Lachman Fire ay naging matindi. Nakipaglaban ang mga bumbero sa apoy sa lupa at nagbagsak ng tubig mula sa himpapawid para mapigil ito. Ginamit nila ang bagong taon sa pag-apula ng apoy at inakalang tapos na ito. Iniwan nila ang mga hose ng bumbero doon kung sakaling muling magliyab at kinuha ito kinabukasan Enero 2. Ngayon, ayon sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, naniwala sila na naapula na ang apoy. Ngayon, that's why isang litrato na kuha mula sa drone pagkatapos ng sunog sa Lachman. Kasama sa reklamo ang paratang kay Jonathan Rinderneck ng sinadyang pagsimula ng sunog. Ipinapakita ng litrato ang pinsala bago ang sunog sa Palisades. Ipinapakita ng larawan ang hangganan ng sunog at pinagmulan nito sa Lachman. Kilala bilang pinagmulan, ang pulang linya ay hangganan ng kontroladong sunog ng mga bumbero. Pero sa ibaba makikita mo ang isa pang panto at iyon ang pinagmulan ng sunog sa Palisades na unang naiulat noong 7 ng Enero. Sa umaga bandang 10:30 ng umaga. Sabi ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, maaaring naapula ang sunog sa Lachman sa ibabaw ng lupa pero patuloy itong nasusunog sa ilalim ng lupa, umuusok ng 6 na araw. Parang tunog impyerno talaga gaya ng nakikita mo sa mga pelikula. Patuloy na umuusok at nasusunog ang apoy sa ilalim ng lupa sa loob ng mga ugat ng makakapal na halaman. Nagsimula ang apoy noong Enero 1 at umusok sa ilalim ng lupa ng halos 1 linggo hanggang Enero 7. Malalakas na hangin ang naging dahilan para lumitaw ang apoy mula sa ilalim ng lupa at kumalat sa ibabaw na naging kilala bilang Palisades Fire. Isa ito sa pinakamapaminsalang wildfire sa kasaysayan ng Los Angeles. Agad kumilos ang mga autoridad at Enero 24 na tukoy at na-interview na ang akusado. Sa panayam, nagsinungaling siya kung saan siya nang una niyang makita ang sunog sa Lachman, sinabing nasa ibaba siya ng hiking trail. Ayon sa geolocation ng tawag sa Siyam-Siyam Isa, siya ay nasa malinis na lugar, mga 30 talampakan mula sa apoy. Habang mabilis lumalaki. Habang pinapanood ng buong mundo na may takot ang sunog sa Palisades, may mga biktimang namatay sa usok at apoy. Minahal ang tahanan, ngunit naging abo ang mga alaala at gamit ng pamilya. Ang kilalang Pacific Coast Highway sa tabi ng Malibu ay mistulang isang war zone. Libo-libong tao ang lumikas kahit hindi na maitayo muli ang kanilang mga tahanan at negosyo. Umaasa kami na ang pag-aresto ay magdudulot kahit kaunting hustisya sa mga naapektuhan. Hindi ka panipaniwala ang pinsala. Tulad ng nabanggit ko, nagsilikas ang mga tao, 6,800 bahay ang nasira, 1,000 gusali ang naapektuhan at 12 ang nasawi. Nawala sila ng buhay ayon sa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Si Jonathan Rinderneck ang pinagmulan ng sunog noong Enero 1 na humantong sa Palisades Fire. Sa pamamagitan ng pambihirang pagtutulungan ng grupong ito, nalaman ng mga investigador na ang Palisades Fire na naiulat noong Enero 7 ay dulot ng sinadyang pagsimula ng apoy malapit sa viewpoint sa Temesco Ridge Trail, Topegna State Park noong unang araw ng Enero. Ang apoy ay tinatawag na holdover fire. Ibig sabihin ay malalim itong nakatanim sa makakapal na halaman at ugat at patuloy na nasunog ng hindi napapansin hanggang sa dumating ang mapaminsalang panahon na nagresulta sa Palisades Fire. Kinasuhan na si Rinderneck sa pagsisimula ng apoy noong Enero 1. Alam naming hindi kayang burahin ng pag-aresto na ito ang sakit, dalamhati o mga nawalang pinagdaanan, pero umaasa kaming ito ay isang hakbang pasulong. Ipinapaliwanag ng reklamo kung paano pinaniniwalaan ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives na sinimulan ni Rinderneck ang sunog. Ang video mula sa iPhone ni Rinderneck na may timestamp noong hapon ng Disyembre 31, 2024 ay nagpapakita ng tila isang birding lighter na parang ginagamit sa barbecue sa loob ng apartment ni Rinderneck. Nakita ng mga investigador ang kaparehong lighter sa glove compartment ng kotse ni Rinderneck nang halughugin ito noong Enero 24, 2025. Kinumpirma ng pagsusuri sa laboratorio na ang DNA mula sa lighter sa glove compartment ay tumugma sa DNA ni Rinderneck. Video mula sa iPhone ni Rinderneck noong Enero 1, 2025 1:44 ng madaling araw. Bukas ang glove compartment ni Rinderneck habang nagmamaneho siya. Sa panayam niya noong Enero 24, inamin ni Rinderneck na may dalang lighter siya sa tagong clearing ng Buda pero hindi raw niya matandaan kung anong uri iyon.
Ngayon maraming reklamo sa kakulangan ng kagamitan na naging sanhi ng pagkalat ng sunog sa Palisades na nagngangalit pa rin ng ilang araw. Pero ang kaso ni Jonathan Rindernesh ay tungkol sa sanhi ng sunog sa Lakman noong unang Enero. Hetong isa pang view ng artwork ng ChatGPT. Ayon sa Fed, si Rindernesh ang gumawa ng larawan ng nasusunog na lungsod at nagtatakbuhang tao noong Hulyo 2024. Sa isang panto, lumipat si Jonathan Rindernesh sa Florida. Siya ay nakakulong ngayon sa Orlando, ngunit ililipat siya sa California upang harapin ang kasong ito at maaaring madagdagan pa ang mga kaso laban sa kanya kapag humarap sa grand jury. Ipinaliwanag ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Chief kung paano nila nalalaman ang simula at oras ng sunog. Kaya alam kong may mga haka-haka tungkol sa iba pang pinagmulan ng apoy at gusto ko lang tiyakin ang lahat. Hindi tinukoy ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ang suspect na ito at hindi nila pinagtutuunan ng pansin o pinagtutuunan ng pansin lamang ang suspect na ito. Ginagamit pa rin namin ang aming siyentipikong proseso. At bahagi ng mahabang oras na ginugol sa pag-inspection sa libu-libong ektarya na nasunog ay ito. May mga ahente kaming kasama ang katuwang na nakaluhod at gumagapang sa labi ng sunog. Pinagmamasdan nila ang mga pattern ng kilos ng apoy, minamarkahan nila ang mga pattern. Halimbawa, ang apoy ay maaring magdulot ng natural na mga labi na umikot at tumigil sa isang posisyon na nakaturo sa pinagmulan. Kaya tinitingnan nila lahat ng mga pattern ng apoy, minamarkahan ang mga yon. Nagawang tukuyin ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ang eksaktong pinagmulan kung saan nagsimula ang apoy. Kapag natukoy na nila ang pinagmulan, gamit ang lahat ng investigasyong teknik na meron sila, doon na nila talagang pinupuntirya ang eksaktong lugar kung saan nagsimula ang apoy. Halimbawa sa isang fire research lab, nangolekta sila ng mga timba-timbang debris, mga nasusunog na materyales, natural man o hindi. Nahanap nila ito sa loob ng lugar at ipinadala sa aming fire research lab kung saan isinagawa ang 500 pagsusuri. Tinitingnan ng isang panel ng aming mga eksperto ang proseso ng pagsusuri sa pamamagitan ng peer review para makita kung tugma ang siyensya sa teorya at sa aktual na ebidensyang nakolekta. Alam ko na naipalabas din ito, ipinalabas namin ito bilang isang public safety announcement noong nakaraang tagsibol. Umakyat kami at muling ginawa ang isang sunog ng ligtas kasama ang aming mga katuwang mula sa Los Angeles Fire gamit ang butane at siyentipikong proseso para likhain ang kilos ng apoy. Para makita, sasabihin ko kung gaano kalalim ang siyentipikong kaalaman na dinaanan namin. Ginawa namin itong muli sa eksaktong oras ng buwan kung kailan nagsimula ang sunog, ibig sabihin pati ang eksaktong laki ng buwan noon at halos kapareho ng liwanag ng mga bituin noong nagsimula ang sunog. Para magawa naming muling likhain sa siyentipikong paraan ang isang sunog at makita kung paano nakita ng mga nakapirming surveillance point ang sunog habang ito ay lumalaki. Galing sa ebidensyang nakuha namin mula sa telepono ng mga saksi, surveillance point at iba pang datos. Nakita namin kung paano umasta ang sunog na yon, kung paano ito lumaki, gaano kalaki ang naging epekto at laki ng sunog na yon, at kung gaano ito kalaki para mapansin at maiulat ng mga saksi. Dumaan kami sa masusing pagsisikap para tingnan ang mga posibleng pinagmulan ng apoy, kung ito man ay paputok, naputol na linya ng kuryente o anumang iba pang pinagmulan ng apoy. Sinuri nila ang mga landas ng investigasyon ng masinsinan upang malinaw na matukoy kung dapat isama o tanggalin ang mga ito bilang sanhi. Alam namin na ito ay sinadyang sunog at ang taong inaresto namin ang nagsimula nito. Masasabi mo ba na ang taong ito ay nahuhumaling sa apoy? At ano ang ipinapakita ng mga larawang iyon? Muli, tungkol yan sa motibo. Hindi namin kailangang patunayan yon. Tatalakayin iyan sa paglilitis. At meron kaming ebidensya tungkol doon para sa paglilitis. Hindi ko na ide-detalye, bibigyan din ko na lang. Hindi kami umaaresto base lang sa probable cause. Naniniwala ang team na napatunayan na namin ito lampas sa makatwirang pagdududa. Kumpiyansa kami na kayang tugunan ng gobyerno ang burden of proof laban sa taong itinuturing na inosente sa paglilitis. Batay sa mga AI na larawan na ipinakita ninyo, yun ba ang intensyon niya na magdulot ng matinding pinsala sa isang bayan? Pinakita ninyo ang AI na larawan kaya nagkakaroon ng ganong impression. Gusto ko lang ilagay yan sa record.
Sana kaya nating malaman ang iniisip ng iba pero hindi natin magawa. Ayon sa reklamo, natukoy ng mga investigador na ang pinagmulan ng sunog sa Lakman ay nasa isang lugar na humigit kumulang 30 talampakan sa timog ng tampok na Hidden Buddha. Ang kabuang sukat ng pinagmulan ng sunog ay humigit kumulang 20 talampakan ang haba at 20 talampakan ang lapad. Ang lugar ay hindi kinabibilangan ng anumang hiking trail, ngunit ito ay naaabot sa pamamagitan ng isang maliit na depression or kanal na pababa mula sa clearing ng Hidden Buddha. Ang Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, sinasabi nila na patuloy pa rin ang investigasyon na ito. Kung mapatunayang nagkasala, si Jonathan Rinderneck ay maaring makulong ng 5 hanggang 20 taon sa federal na bilangguan. Babantayan namin ito para sa inyo at iyan na ang lahat para sa edisyong ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita-kita tayo ulit dito sa susunod.